Hello mga guys. So andito nga tayo kung saan sa may parking, kung saan yung trabaho natin. Ayun nga, paalis na tayo dahil baka abutan tayo ng ulan, baka lumakas pa. Ay, sa mga subscriber ko dyan, maraming salamat. At sa mga viewers, sana masuportahan nyo yung video natin para makatulong tayo. At ito na nga, napakamalas talaga guys. Umuulan na. Yan guys. Madilim yung kalangitan pero kaya naman. So tara na. Yun nga guys, yung pag-uusapan natin ngayon. Tips sa motor. Kung paano maiwasan na masira yung loob ng makina ng motor natin. At maiwasan natin umusok yung motor natin. So magbibigay lang ako ng kunting tips. Kunting paalala. So bago natin simulan yan guys, ipasok ko lang yung intro natin. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. At yun na guys, wag na natin patagalin to. Simulan na natin. Yun, tips ko para sa mga motor natin. Para hindi ka agad masira yung mga makina. Yung tambutso natin para hindi umuusok at hindi mabagal yung hatak. Yung bigay lang ako ng kunting kaalaman sa mga napapansin ko kasi minsan sa umaga, di ba, natulog tayo tapos yung motor natin ay tagalan dyan na hindi natin nagamit. Tapos biglang start, biglang tiga ng silinyador at papatakboy ka agad. So mali po yun. Yung dapat gagawin natin, kailangan muna natin na i-start yung motor at hayaan siya ng 1 to 2 minutes bago natin patakbuhin siya. Alam nyo kung bakit? Dahil yung motor natin, once na nakahinto yan at nakahinto ng matagal, yung langis niyan, lahat na nasa taas, yung langis na pumunta lahat sa taas, bababa yan. Ngayon, pag bumaba siya, yung mga gearing natin dun sa taas, gagaspang yun dahil wala nga siyang langis. Kaya kapag ginawa mo na in-start mo at diretso ka patakbo, ang mangyayari yan, yung hindi pa na lagyan ng langis doon sa taas, magagasgas yun. Minsan, yung unang sisirain yung block natin. Magagasgas po yung block natin. Pag nagasgas yung block natin, doon na, aakyat na yung langis sa piso natin. Pag umakyat yung langis sa pisto natin, yung kus na, yung nasusunog na yung langis, at uusok na yung motor natin. Yan po ang nangyayari sa iba dyan kapag walang ingat sa motor nila. Diba? Imbis na pambili na lang ng pagkain natin or gatas kung may anak tayo, sayang, diba? Ipapaayos pa natin ang motor. Kaya payo ko dyan sa mga baguhan magmotor, hindi pa gaano sa alam sa pagmumotor, yan po yung gagawin nyo. Dapat po bago nyo patakbo yung motor, i-start nyo muna ng 1 to 2 minutes bago nyo patakbuhin. Yan nga yung video kong ito, para lang do sa mga hindi pa alam kung ano dapat maiwasan sa paano masira yung motor, sa mga may alam na. So para lang po to sa iba na hindi pa masyado sa pagmumotor.
So, yun yung tips ko. Yung gamit ko nga ngayon na motor is Sniper 155. Ayan, yung gamit nating motor ngayon. Shout out dyan sa mga naka-sniper. Baka naman masuportahan yung video natin, yung channel natin. So, malaking bagay po yan sa akin. Yung motor ko nga to is magdadalawang taon pa lang to. Ngayong October. Yan. Next time nga sasabihin ko kung anong mga nag-iisip ko sa motor. Pero sulit yung sniper. Mayroon lang ako na sa kanya na hindi ko nagustuhan, pero hindi naman totally gaano ka okay lang naman, magagawa naman ng paraan. So medyo ingat-ingat nga lang tayo dahil maulan, basa yung kalsada. Yan. Medyo nagmabilis nga tayo para hindi tayo abutan ng malakas na ulan. Ayan o. Yan dapat kapag hinto tayo or tatabi tayo, kailangan natin mag-hazard signal light. Kasi yung iba dyan, walang pakialam eh. Biglang-bigla liliko lang, biglang gigilid lang, wala man lang signal light, di ba? Pwede kayong mga disgrasya, pwede tayong madisgrasya, maabala pa tayo, makakabala tayo, di ba? Kaya sa mga kamote dyan, minsan nagamit-gamit naman kayo ng signal light kasi madalas nangyayari yan sa akin eh, yung nasa unahan ko, liliko pala, wala man lang siyang signal light. So, delikado po yun. Pwede tayong madisgrasya. So, hinto muna nga tayo dahil nakaputi yung suot na